Malapit na ang 2025 Commissioner's Cup Playoffs. Nakakapanibago dahil wala na ngang San Miguel Beermen ngayong playoffs. Barangay Ginebra makakatapat ulit ang kanilang karibal na Meralco Bolts at Northport Batang Pier gumawa ng history. So nakakapanibago nga dahil hindi na natin makikita ang winningest team sa PBA na San Miguel Beermen ngayong playoffs. Dahil nga sa panalo ng NLEX Road Warriors sa Hong Kong Eastern, tanggal na ang SMB. First time nga na hindi makakasama ng playoffs ang Beermen. Last time na nangyari ito ay noong 2015 pa. Isang dekada na rin yon. May iba't ibang dahilan naman bakit hindi sila pinalad makapasok sa playoffs ngayong conference. Isa na nga dyan ay yung hindi sila makakita ng import na mag-fit sa kanilang team. Nakailang palit nga sila ng import ngayong conference at dahil nga sa papalit-palit nila ng import, hindi sila makabuild ng chemistry. Dahil syempre kada magbabago ka ng import, mag-a-adjust rin ang buong team. At ayun nga ang isa sa pinakarason bakit nag-struggle ngayon ang Beermen. Samantala Magnolia Hotshots may pag-asa pa makapasok sa playoffs pero bago sila makakuha ng spot, kailangan muna nilang manalo ng 2 beses. Una, kailangan nilang talunin ang Meralco Bolts ngayong Biyernes. At kapag nanalo sila doon, makakalaban naman nila ang NLEX o Rain or Shine para sa 8th spot. So bali 2 do or die game para sa Hotshots. Ito nga ang mga scenarios. Unang senaryo kapag nanalo ang Rain or Shine sa kanilang huling laro at nanalo rin ang Magnolia Hotshots, tataas ang Rain or Shine sa 6th spot at may iwasan nilang twice to win disadvantage. Ang Hong Kong Eastern naman ngayon ang babagsak sa 7th spot. Matatandaan natin ng elimination round, tinambakan ng Rain or Shine ng Eastern. So kapag nagtabla sila, tataas ang Rain or Shine. At maglalaban naman para sa 8th spot ang Hotshots at NLEX. Sa mga nagtatanong bakit kailangan pa nilang maglaban at hindi na lang automatic na ang Hotshots ang maging 8 dahil tinalo naman nilang NLEX nung elimination round. Ayon sa rules kasi ng PBA, kapag dalawang nagtabla sa 8th spot, kailangan pa magkaroon ng do or die game. So next scenario naman tayo, kapag natalo ang Rain or Shine, nanalo pa rin ang Hotshots. Mananatiling 6th seed ang Eastern. Ang NLEX naman ang magiging 7th seed. May iwasan nilang do or die game dahil ang Rain or Shine na ang makakalaban ng Hotshots para sa 8th spot. Matatandaan natin, tinambakan ng NLEX ang Rain or Shine. So kaya kapag nagtabla sila, matik na ang NLEX ang aangat sa standings. Kapag naman natalo ang Hotshots sa kanilang huling laro, kahit pa man manalo o matalong Rain or Shine sa TNT, pasok na silang 2 ng NLEX. Posisyon na lang nila ang maiiba. Kaya lang kasi sa Ross, mahalaga para sa kanila na manalo. Para sila yung 6th seed at ang Eastern ang maging 7th seed. Sa taas naman ng standings, mukhang sa TNT tropang giga na yung isang twice to beat advantage. Kasado naman ang quarterfinals matchup ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts. So no betting na ang last game ng Bolts. Baka pagpaingay na lang nila ang kanilang mga superstars sa kanilang laban kontra sa Hotshots. Samantala, history naman ng Northport Batang Pier. Dahil sa pagkatalo ng Bolts sa Gene Kings, sila na ang first seed. First time ngang maging first seed nitong Batang Pier. Patuloy nga ang kanilang Cinderella run. Ang tanong na lang ay hanggang saan kaya ang kaya nilang marating. So yan lang naman ang ating video. Maraming salamat sa inyong panunood. Please like, share, and subscribe.